Dapat pala mapalitan lahat ng ilaw, yung mga manidilim na, no? Apat na lang ba yan ang tira sa atin? Ha? Oh, first verse. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for the world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to our Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For that was on that cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Amen. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The old
more song. Ano yan? God lead us along. Yan. Yan ay napakagandang awitin na tamang-tama sa atin kung paano tayo nilid ng Panginoon sa maraming bagay. Magmula nung tayo ay nagsimula bilang gawain ng Panginoon hanggang ngayon at hanggang sa pagkanyang pagbabalik. Amen? First verse. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters cool flowings, the weary ones feed, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, a song in the night season, all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us song in the night season and all. Away from the mire and away from the clay, away from the mire and away from the clay, God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us song in
more song. Thanks to God for my Redeemer. Lagi natin kakantahin yan. Di ba? Hanggang sa maging buhay natin na maging thankful sa ating Panginoon. Okay? First verse. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for blessed balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have withered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain and thanks for sorrow. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their stems contain. Thanks for hope and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace within. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks through all eternity. Oh, amen. Ba? Lagi natin kakantahin yan para paalalahanan tayo na sa lahat ng bagay tayo ay maging mapagpasalamat. Amen? Tayo ay maging thankful sa lahat ng bagay sa buhay natin. Okay? Lalong-lalo na bilang gawain ng Panginoon. Manalangin muna tayo. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Kami po ay sa aming coming together ay makakapag-meeting, mag-usap sa gawain, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. At salamat po sa bawat isa na nandito na. Salamat sa inyong pag-iingat sa kanila. Gayun din po, O Diyos, dalangin namin, ang mga kapatiran namin na nasa mga daan. Ingatan mo po sila, Panginoon. At ang ano man po ang mga challenges sa pagbiyahe, ay bigyan po sila ng comfort, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatiran namin na ikibahagi online. Hindi ko po alam ang kanilang mga kalalagyan sa mga oras na ito. Dalangin ko po ang inyong kahabagan, ang umabot, Panginoon, sa kanila. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng bagay ng inyong ginawa sa buhay namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Well, magandang gabi uli. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran, kaibigan natin na naikibahagi online. Nakikita ko kayo kung sino-sino kayo. Then praise God na kayo ay maka-tune in sa aming live streaming. At welcome po sa Lighthouse Bible Baptist Church, Taguig. No? Kahapon sana nag-schedule ako ng meeting, pero marami sa ating mga leaders ang wala. Kaya nireset na lang natin ngayong gabing ito. No? At tayo ay dapat usap-usap, lalo na at halos patapos na rin ang third quarter. Tama ba? Kasi ang end ng third quarter ay September. So, nangalahati na tayo sa ating third quarter, mga kapatid. At marami tayong mga event na sa ating mga nasa harapan, sa mga susunod na araw, no? Kaya kailangan talaga natin mag-meeting. Now, kung mapapansin ninyo,
Ayan, meron na tayong flag, no? Philippine flag. Saan ba to in order tong flag na to? Online lang? Sa Shopee. No, medyo siguro kapag nakaluwang-luwang na tayo, palitan natin ng tela. No, magpalit tayo ng magandang tela ng flag. Ha? Oo, yung magandang klase. Kasi ito medyo manipis eh. No, parang pang isang araw lang ata ito eh. May manipis siya, manipis. Ano bang tela niyan? Ha? Oh. Ha? Tapita? Oh, ito naman, meron tayong Christian flag. Ayan. Baba mo pa, anak. Hindi, huwag mong pilitin. Bubuhatin mo lang. So, yan ay isa sa mga preparations ng ating recognition Sunday. This coming Sunday. Na, kaya, syempre, meron na tayong colors. Magko-colors din sila. Tindi, no? May colors pa. Ayan. Hindi, talaga naman kinakailangan tayo magkaroon ng flag dito. No? Hindi lang tayo nakapaglagay noon kasi hindi natin naisip. Ngayon naisip natin. No, kaya si Centennial Gilbert gagawa ng stand, ilalagay doon sa taas na yon, doon din yung isa. No. So kapag may flag na tayo, kakanta na tayo ng ating national anthem. May flag tayo eh. Kasi meron tayong Sunday school. 'Di ba? So during Sunday school, kinakanta yan. No? At yung ating Christian flag, no? Alam niyo ba yung national anthem natin? Yung How Firm a Foundation? Yun yung ating pinaka national anthem bilang mga mananampalataya, no? Tumingin ako sa mahal pala yung poll, mahal pala yan. Sa online, nag-search ako nung linggo, 4-5, isang set. 4-5, 5-4. No? Yung pole, tsaka yung stand niya. So, sabi ko, mahal. Kung dalawa, di kulang-kulang 11,000 kaagad. No? So, hanap na lang ako. Pumunta sila Sanjo sa Vista. Wala sila nakita, sila ni Andres. No? Kahapon, pumunta kami ng Welcon. Yung pala, nasa curtain section. Oo. Kasi pumunta ako ng Welcon, nagtanong ako dun sa wood section, wala din sila. Tapos, describe ko, sabi ko, yung bilog na kahoy na pang kurtina, ay dun ho yun sa curtain section. Ayun, pagpunta ko sa curtain section, meron. Ayan, di ba, no? 1.6 ang isa. Biruin mo. Wala pa yung pinakaibabaw. Iba pa yung presyo. Pero at least, maganda naman, no? Kapag wala talaga yan, edi mano-mano yan. Bibili ka ng 2x2. Mamano-manuhin mo. No? Hindi naman maganda yon. May mabibilhan naman tayo. Okay? So, ngayong gabi, sabi ko, ito ay ministries meeting natin. Kulang-kulang pala itong aking outline. No? So, yung ating third quarter team natin. Nandyan, ano yan? Increasing more and more in grace and thanksgiving. Yan. So, yan ang ating third quarter focus.
Okay, yung ating key verse ay of course nandyan, no? 2 Corinthians chapter 4 verse 15. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. No? So yan ang pinakaano natin. Now, sa ating countdown, mga kapatid, meron na lang tayong less than 6 weeks before ng ating Thanksgiving Sunday sa September 22. Malapit na. Yan Thanksgiving First Fruits 2024, September 22, 2024. Meron tayong ABP na ginawa mismo ng ating mga kapatiran dito. No? So, panoorin natin yung ABP na ginawa ng ating mga kapatiran. Siyempre, pinagpaguran nila yan. Kaya hindi lang yan isang beses pinapanood. No? Ma-appreciate natin yung effort, pagkilos ng ministry ng ating mga ministries team. Okay? So, ready na? Okay, sige, pakiplay po. Hindi na ako nagpahanda ng Ang pagkain. itinuturo sa bata, maging Pero, mapagpasalamat. Pwede atang maglaga ng saging, no? Kaya kahit tayo mga magulang, turuan natin ang mga bata, ang Pangmerienda. mga anak natin, na magpasalamat sa Panginoon. Nalalapit na Thanksgiving first fruit, mas malaki na yung naibibigay ko sa Panginoon at sa pasasalamat ko. Nagbibigay ka, bukal sa loob mo, hindi ka na mag-isip na ibigay ito, tapos as priority mo ito ibigay. Ako po si Celespina Lawak, tawag po nila sa church, Dina. Ako po ay 17 years old, grade 12 sa Ususan po. Ako pala si Jill Cornelius, 15 years old, grade 11. Ang ministry ko po ay sa orchestra and choir saka singing group po. Yung mga ministry ko po sa church po ay LCO, choir, art and decor, sa singing group na Harmonia, sa CLC. Ang ginagawa ko para mag-ipon ay kinukuha ko yung 20% sa baon ko at nilagay ko sa alkansya. Nakasanayan ko mag-ipon simula bata ako. Dahil tulong ng papa, ng mama na mag-ipon kahit 10% o kaya 20% na sa baon ko. Sa nakikita niyo po, nandito po ako sa Milk Tea, sa school po ni Tita Rhea, sa SRCC, para mag-sideline po. Ginagawa ko po ito nung nakaraang pa po, bago mag-start yung paso. Nag-practice po kami dito ni Ate May para magtinda po dito sa SRCC. Ginagawa ko po sa araw-araw, sa school, pagkatapos ng school ko, diretso po dito agad. At tinutulungan ko po sa Ate May para sa pagtitinda. Sa pag-iipon naman po, sobrang nakaka-bless na po kasi bumili po ako ng alkansya para mag-ipon doon kasi alam ko yung sarili ko na makukuhaan ko pa rin yun. Dahil sa pagtitinda ko dito sa SRCC, nakaipon ako ng pera at nakakapaghulog ako doon sa alkansya. At sa lahat na ginagawa ko sa araw-araw, sa school, kahit na nakaka-pressure kasi hindi mo alam yung gagawin mo kasi first time mo to. Hindi mo alam yung uunahin mo kung school ba or yung eto, minsan yung sa coming together na kasi sobrang pagod ka na. Pero hindi mo yung maiisip dahil nga may pinaghahandaan ka na Thanksgiving at maraming mga offering. Sa natatanggap kong pera, nakakapagbigay na ako ng malaki, hindi na yung mabigat sa loob mo na, ano ba yan, nalayapan ako, tapos magbibigay pa ako. Parang hindi ko na lang naiisip yun ngayon kasi nakakapagbigay na ako ng malaki, parang nasasanay mo yung sarili ko sa ganong pamamaraan. Nagsimula magbigay intentionally nung 10 years old, 11 years old data ako nun. Nagbibigay ako Thanksgiving first fruit ko para magpasalamat sa Panginoon. Pinaghahandaan ko siya sa pamamagitan ng sa aking baon. Ginagawa ko sa baon ko, yung kalahati doon sa pamasahe, tapos yung kalahati ng kalahati sa first fruit, tapos first fruit saka tithes and offering. Sinatira, siguro mga kain-kain na lang sa akin mga gusto ko. Nagbabaon ako lagi ng lunch para makatipid na rin. Tapos pag may pagkain sa labas na gusto kong bilhin, pinipigyan ako naman sa sarili ko. Sa mga preaching ni Pastor tuwing may coming together,
naging malaking handa to sa akin kasi bilang estudyante pa lang ako, nasasanay na ako magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Tulad nga ng sinasabi ni Pastor, araw-araw dapat magpasalamat ka kahit na hindi maganda yung nangyayari sa'yo. Dapat maging okay ka doon kasi nga dapat sa lahat ng oras magpasalamat ka sa Panginoon. Dapat hindi ka paghinaya ng loob. Sa mga kabataan ng mga miyembro na naghahanda pa sa Thanksgiving, first fruit, pagsipagan nila mag-ipon at pagsumikapan na makaipon kahit maraming mga tukso o maraming mga pagsubok pa hindi kayo makapag-ipon. Para sa mga YP na nag-iipon katulad ko, kahit na sobrang hirap mag-ipon at nakakatempt na bumili ng kahit ano-ano, mag-ipon tayo at maghanda sa nalalapit na Thanksgiving first fruit dahil nga dapat pasalamatan natin yung Panginoon ng sobra-sobra. Yan. Every week. So sa Sunday, iba naman. Praise God. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pagiging thankful talaga ay ginagawa tayong masipag. Okay? Ginagawa tayong masipag. At totoo yan, ang pagbibigay ay antidote sa katamaran. Biruin mo, dahil yan ay intentional na bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Sasabi natin, ang pagpapasalamat ay intentional. Pinaghahandaan, pinagsusumikapan. Hindi yan bagay na basta na lang naisip. Okay? Kaya anong ginawa ng mga young people natin? Nag-iipon. Si Tina, nagsa-sideline sa tita niya. Alam niyo, pinakita nating milk tea section na yan sa video. Yan po ay branch ng nila Gilbert ni Sister Rhea sa SRCC. No? At dahil dyan, si May nagkaroon din ng trabaho. Yung anak ni Pedrito. No? Siya ang nag-aasikaso doon. Ngayon, si Tina, galing sa school, pupunta pa yan ng SRCC para mag-sideline. Kumikita pa. Wala namang kupit. Wala namang kupit. Hindi mo lang alam. Kasama na. Yung mga, wala namang kupit, mga overpricing lang. Tapos, and of course, meron tayong first fruits teaser ng pangkalahatan sa Lighthouse. So, panoorin natin yung pangkalahatan na teaser natin. Nagpapaprepare ako ng kape kasi may pasalubong sila tatay na masarap na zuman. Pero it's good that we have learned about the grace of God. Itong tingin natin sa sigalot na itong dumako sa atin, akala natin lugi tayo. Pero hindi eh. Pinagyaman tayo sa mas magandang gawa. Pinagyaman tayo sa virtues. Pinagyaman tayo sa mga bagay na mas mataas pa kaysa sa mga temporal. Nasalanta, pero pagpapala. Umabot tayo sa maraming pagsubok. Nag-ahari pa rin ang grace. Hindi ito mauubusan ng daloy. Ang utak ng typical na mananampalataya ito, Panginoon, pagpalain mo po ako. Gawin mo po akong matagumpay. Gawin mo po akong successful. Maghahanap pa tayo ng mga paraan upang ang pagpapala ng Panginoon ay dumako sa atin. Panginoon, biyayaan mo po ako.
we should settle our minds on this, and not just individually, but as a church. How is the grace of God bestowed to His people? I do you to wit of the grace of God bestowed. And because of the grace already bestowed, they were able to rise above great trial of affliction. They were able to rise above deep poverty, such that they had abundance of joy and they had riches of their liberality. Why? Because of the grace already bestowed. Do according to what you have. Napakahalaga that we come together as God's people para ito ay ipagyaman sa atin. Hindi mayamang bulsa, kundi mayaman sa pagkilos because of the grace of God in us. Biyayang yan, yung ating pagiging pagkilos, mayaman sa pagkilos at pasasalamat. Okay? So ano pang meron tayo dyan? Now, sa ating schedule, mga kapatid, no, actually sa ating verse, kaya doon sa ating verse, 2 Corinthians 4 verse 15, "For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God." Okay? Kaya, ang ating pagpapasalamat ay dahil sa masaganang biyaya ng Panginoon sa atin. No? Kahit maraming bagay na nangyari, nasalanta ng bagyo, no? Binaha, may mga hindi inaasahang sitwasyon na nangyari, no? Pero ang biyaya ng Panginoon ay lalo lang naging mayaman, lalo lang sumagana sa atin. Now, sa ating mga dates, sa ating mga schedules, ay inisa-isa natin to. Of course, August 18, na yung mga leaders natin, mga ministries natin, baka may mga nakalimutan ako, kaya i-remind nyo na lang. No, sabihin nyo na lang mamaya. August 18, no, family Sunday natin yan. Kaya yung photo booth, no, ay ginagawa na nila. Pero, ang tanong ko, bakit sa baba? Bakit, may arts and decors ba tayo? Asan na yung arts and decors team? Kasi sa baba, medyo, una, yung parking. No? Pangalawa, mas maalikabok sa baba. No? Ay, di ba, siguro may ibang naiisip yung ating arts and decors, no? So, yung photo booth, ginagawa na nila, no? Kasama ng ating family Sunday ay yung ating family picture. No? So, 2 Sundays yan, 18 and 25, yung ating family pictures. But on Sunday, ay very special sa atin yan sapagkat itong month of August naman, the whole month of August actually, ay family emphasis month natin. Okay? Kaya kahit doon sa ating mga fellowship ay magbigay tayo ng exhortation about sa family. Kung paano ang biyaya ng Panginoon ay kumikilos din sa ating mga pamilya. Okay? Now, of course, ang responsible dyan sa ating family Sunday ay yung ating arts and decors team. Kaya ayan na po, sa baba, gumagawa na sila. Then, yung picture, of course, ang responsible dyan, yung ating Lighthouse Media Ministry team. Yung ating LMM. So, may naka-assign na ba na magte-take ng picture? Ha? Meron na. So, ayan po, no? So, dalawa ang teams na assigned, Arts and Decors team
at yung ating Lighthouse Media Ministry team. Kaya dapat maaga pa lang sa linggo, no? Maaga pa lang sa linggo, nakaset up na yung ating mga camera. No? Bago mag-LED class, nakaset up na yung mga cameras natin para pwede nang magpakuha yung mga maagang mga families. No? At hindi na magsiksikan after ng coming together. Okay? So, then, sa gabi, mga kapatid, ay meron tayong recognition night. Itong recognition night na ito ay para sa ating mga graduates, sa mga estudyante natin na may mga awards sa kanilang pag-aaral. Anong oras tayo magsisimula nito? Saan yung organizer natin? Ang organizer natin dito ay yung ating swipe. Na? So, anong oras ang start natin dito? May fellowship pa ba tayo sa linggo ng hapon? Ha? Wala na. So, anong oras tayo magsisimula? Mainit masyado pag 3. Ha? O kahit siguro mga 4. Ha? So, start at 4 p.m. Para hindi na masyadong mainit. No? So, of course, yung lahat ng programs natin, no, ay may konti lang naman, kahit yung setup nitong ating stage. Okay? Now, any concern sa ating Recognition Sunday? Kumusta ang preparations ng ating swipe? May program na, binigay na sa akin ni Chen yung program. No? Kumusta yung mga certificate? Okay na? Kailan kayo magpiprint? Na-print na yung mga certificate. Okay. So, mga special numbers, ready na. So, all set na tayo. Mayroon ba tayong snacks niyan? Ha? Nag-prepare ba ng snacks for Sunday? Ha? May snacks. Uy, pambihira. May snacks pa. With snacks. Ha? Ano yan? Sino magpe-prepare? Kitchen. So, care of kitchen ministry. Oh, very good. Di ba? Kape. Kailangan natin ng kape. Ha? Unlimited coffee. No? Kung dadalhin ni Ma'am Rhea yung kanyang machine dito ng milk tea, baka malugi siya. Oh. Magkano milk tea mo? Mahal naman. Ha? 39? Negosyante ka na talaga. Ayaw mo ng saktong 50, no? Para mababa tingnan, 49. Pero piso na lang. No? Ganyan yan. Isa daw sa mga strategy ng business. Huwag isasaktong 50. Dapat may butal. Diba? Brother Julius, no? Kaya yung magkano per kilo ng saging mo? Ha? 59 din. 59 per kilo. Oh. So, any concern sa ating swipe sa mga organizer natin? So, may snacks. Oh, yung pang colors, ready na. Yung seating arrangement.
Paano ang instruction nyo sa seating arrangement? Ha? Meron din kayong, kayo nang magbigay na lang kayo ng instruction, no? Kung paano i-arrange yung mga upuan. Then, magmamarcha. So, sa marching, sino ang una? Ha? Pastor? Ha? Sentinels? Tapos, fellowship group leader. No? Sentinels, fellowship group leaders, tapos, yung parents, tsaka yung awardee. No? Tuwan-tuwa yung mga kapatid natin sa Tabafe nung sinabi kong mag-organize din tayo ng pangkalahatang recognition ng Taguig Baptist Fellowship. Di ba? At least magandang challenge yon sa bawat isa. Okay? So, ayan, ganon yung ating flow ng program. So, pag nakamarcha na lahat, then may colors, national anthem, no? Tapos yung pledge to the Bible, lahat na yan. Na tuloy-tuloy na tayo dyan. Okay? So yung snacks ay sa hapon, sa after nap, rather. No? Brother Julius, tanggalin mo na yan, patayin nyo na yung malaki na yan, Rani. Ito lang ipalit nyo. No? Mahina na yan eh. Benta na natin yan. Sinong gusto? Ha? Yan na lang. Ipalit nyo dun. So, now, so may concern dito? Wala na? Dali nyo dun. Dali nyo ron. Ha? May saksakan dun. Ayun. Pili kayo, saksakan ng ganda o saksakan ng gwapo o tsaka saksakan ng pangit. Ayan. Pag si Sister Rowena na nainitan, bababa hemoglobin yan. Sasalina na naman ang dugo yan. Hospital na naman yan. Then, August 25. August 25. No? Of course, meron pa rin tayo niyang family picture. So, again, yung ating LMM, no? Sa hapon pala, pwede tuloy-tuloy yun di ba? Yung picture, no? Kahit sa hapon, tuloy-tuloy yan. At sa umaga, dito tayo, no? 25 ng hapon, sa tatalon tayo. Sapagkat, mayroon tayong Baccalaureate Sunday. Ito naman ay recognition ng buong lighthouse. Okay? So, buong lighthouse ito, mga kapatid. Anong oras magsisimula po ito? Anong oras ang call time? Pero usually, 3 o'clock to, di ba? So, ang call time nito, siguro mga 2 o'clock. No? Lagyan na natin. Para na tayo. 2 p.m., kasi sunod-sunod na yan, diretso na yan. No. So, ilan ang ating mga graduates at awardees sa Tatalon? 20. Amen. So, sino bang nag-aasikaso nito? Kayo ni Janelle. Okay. So, alis tayo rito. Anong oras? Kahit mga 11 o 1:30. No?
1:30 PM ang take off. Going to Tatalon. Hindi natin alam kung anong oras siya matatapos, no? Pero sigurado matatapos 'yan. No? 26. August 26. Family Fun Day. No? Family Fun Day natin. At ang mga naka-assign natin dyan ay mga sentinels. So, kumusta na ang number ng ating nag-register? Tingnan natin. Lighthouse 1. L 1. Ilan sa L1? Ha? Meron ng 15. L2. Ha? 1, 3. Parang mababa L3. 15. Ang deadline naman natin sa linggo, di ba? 15. L4. Ha? 37 ang L4. 37. Kasama na yung mga bata. So, ang pinakamalaki natin, L1 eh. Ha? Wag sekreto kasi mahihirapan tayo maghanda. Oo. Mahihirapan tayo mag-prepare. Kaya kasama sa pag-organize yung bilang. Kasi una, sasakyan. Pangalawa, yung program na gagawin ng ating mga swipe. No? Mahihirapan sila. No? So, encourage natin sumama yung mga bago natin mga kapatiran. Encourage natin sumama. Okay? Yung mga bagong baptize. Yung mga taga-barangay Kalsada. No? Yung mga bagong members diyan. No? Yung mga mga Rodriguez. Ang Rodriguez nagpahayag na ng intensyon na maging bahagi ng Lighthouse. Okay? Nagpahayag na sila ng intensyon na maging part ng Lighthouse. So, of course, sila Brother JR, Giovanni, si Awit family. Di ba? Kahit sila Sister Virginia Lawag at si Irish, no? Ayan ay Lighthouse 2 yan. Sino pa? Kaya encourage natin to, mga ito, mga kapatid. Very minimal naman yung expenses. No? So, so, hanggang ano naman, di ba? Hanggang Friday, hanggang Sunday. Next week. So, available vehicle.
Sino-sino yan? Ha? Una. Of course, Bayani. Si Bayani, okay ng aircon. Sino pa? JC. Bayani. Ilan ang kasya kay Bayani? Ha? 18? O 16? Para hindi siksikan. 16. JC, 7. Si Grace, ilan ang kasya kay Grace? Ha? 9. Ano pangalan ng sasakyan mo? KJ? Ilan? 7 din. Ha? Yung sa'yo? May pangalan ba yan? Ha? Si Honda. Si City. 5. Sino pa? Yung kaila Brother Alex. Diba? So, yung mga magmumotor, ma-determine natin kung sino-sino yung mga magmumotor per lighthouse. Okay? Kaya, biruin mo, yan, kukulangin tayo ng sasakyan. No? So, ang alis natin, mga kapatid, ang alis natin, anong oras? Ha? Okay kayo ng 4 a.m.? Ha? 4 a.m. So, sino-sino magmumotor? Magmumotor ka? Maaga? At least mga 3 hours. Sakto, 7, nandun tayo. Ha? Sakto lang yan. Kasi, iba kasi ang takbuhan pag convoy eh. Tsaka walang traffic pa niyan. Kanyang oras. So, pwede tayong magkabite. No, Brother Juno? Pag pauwi, na tayo, Tagaytay na. Mas mabilis. No? Traffic dito eh. So, ayan, 4 a.m. Okay kayo? Ha? Ano? Kayo? Alas 3. Ha? Alas 3. Teka muna. Magmumotor, sino? Brother Ronnie. Sino pa? Ano pa? Ha? Motor ka? Ano pa?
Sige. Paubos na ito eh. Sino pa? Brother Ogie. Sino pa? Kayo? Si kuya mo? Okay. At least sama-sama. Sino pa? Motor ka, Yuri? Na-pressure nga yan kasi naplatan eh. Hindi niya alam gagawin niya eh. Di ba? Tuloy, nag-post. Hindi pala siya malakas, no? Sa mga, stressful situation. No? Kaya sabi ko sa kanya, kailangan mo pa ng mas maraming stressful situation para mas maging malakas ka. Binaligtad ko lang. Ha? Si Neil. Dito pala, si Brother Donald. Di ba? May sasakyan. Brother Alex. Sasama daw sila Dayan and family. So, adventure din yon. Kayo na mag-organize ha. Yung number dapat ano yan. Ilan ang bata? No, ilan ang adult YP? Ilan ang 6 years old to 7 years old? Magkano yung free? Ha? 5 below. Ilan yung 5 below? So, i-determine nyo per lighthouse ha. Ilan ang 5 below? Ilan ang 7? Pero, wag na tayong mag-imbita ng bisita. Bakit? Hindi sila mag-enjoy. Family ng members. Kahit sabihin mo na yung members, yung sa family na yon, may dalawa o isang membro, may family niya. Okay yon. Okay? Pero wag natin i-broadcast sa mga bisita kasi dadagsain tayo niyan. Okay? At hindi sila mag-enjoy. No? Kasi itong Family Fun Day, privilege ng Lighthouse family na mga mananampalataya. Okay? Sino pa? Meron pa ba? Kayo, porket suman, di na kayo nanalangin. Ha? Ronald? Sino pa? Motor tayo, Brad? Ganon? Holiday naman? Yun lang. Okay. So, i-organize to ng maayos ha. Yung swipe na rin ang bahalang mag-ano ng program. No? So, care of swipe. No? Kaya,
program, and activities. Care of swipe. Okay? Next, September 8, 2024, gabi, Night of Grace and Thanksgiving. Ang naka-assign dito, pinagtutulungan nito ni Brother Brian at Brother Alex. Yan ay isang music, night of music, heavenly music. Okay? So, ang group or ministry na nakaano dito ay yung ministry ng lifting up. Okay? Ministry of lifting up. Next. So, kumusta ang preparation nyo dito? Pray. Kanya-kanya kayong practice. Okay. Then, September 22, ang ating Thanksgiving First Fruit Sunday. No? Of course, kailangan natin ng arts and decors dito para mag-ayos ng ating mga fruits. No? Ano mga bagay na i-prepare natin sa ating Thanksgiving First Fruits? Una, yung ating First Fruits envelope. Tayo na nagpiprint ng ating First Fruits envelope. Tama? Tayo na nagpiprint niyan. Kaya care of yan sa ating print media ministry. So, yung ating print media ministry, gawa kayo ng design, no? At kayo na rin ang bahalang pumili ng, mag-think kayo ng mga envelope na ginagamit natin. Okay? Pero yung design, tsaka yung printing, dapat ito, kailan ba? Kung kakayanin natin, ng anong araw? Ng September. Dapat meron na tayong envelope ng September. Kung 22, okay lang kung gumawa ng sariling design. Okay lang naman yun. So, kung 8, maganda kung 8, meron na tayo. Kaya ba? September 8, ang deadline ng
envelope. Then, of course, yung mag-secure din kayo, ito, pangkalahatan ito. Yung Thanksgiving recitation. No? So, envelope, tapos, Thanksgiving, Thanksgiving recitation. Okay? Of course, print media din yan. Fruits, ako naman ang namamalengke ng fruits eh. Sinong sama? Sama si Buddy Gilbert, sama ka tayo. Iniisip ko ngayon, baka umikot tayo ng kung saan mura-mura. No? Pero sa Pasig siguro yan eh. Basta yung buong Saturday na yan ay mga frutas. Tingin tayo kung saan mas mura. No? So, print copy pangatlo na dapat i-prepare ay yung printed copy ng mga following pictures. Mother, father, and family pictures natin. Okay? So, yung pag-aayos ng mga pictures, care of niya sa LMM. Yung mga nag-e-edit. Pero yung pag-e-edit nyo naman, huwag nyo na masyadong i-photoshop yung mga mukha. Na mukha natin mga Koreano, parang hindi na natural. No? So, 3 pictures yan. Pero may bago atang design eh, parang malaki na. No? Parang malaki na yung papel. Ay yung photo paper, ando na. Para isang frame na lang lahat ng yun. Si Papa, si Mama, no? Yung sa Father's Day, Mother's Day, tsaka yung family picture. Okay? So, ayan. Thank you, anak. Marunong ka na mag-serve, ha? Kala ko di mo mahalata, eh. So, sa ating mga sentinels, let us see to it na lahat ng ating mga kapatiran, kahit na yung mga bagong mga members, ay matutong magpasalamat. Turuan na natin silang maging mapagpasalamat. Wala akong pake kung ma-offend sila. Okay? Nung araw, nung nagsisimula tayo, nagturo na agad ako ng giving. Ma-offend, pero magtuturo ako ng giving. Kasi hindi naman lahat yan ma-offend eh. Okay? Para sa kalalago natin. Kaya kahit yung mga bagong members natin, let us teach them how to give. And even how to be thankful sa Panginoon. Okay? At wag tayong mahihiyang magturo. Yan ang pinakakinyan. Wag tayong mahihiyang magturo. No? Next. Yung ating paano ba ayusin ang border nito? Aside from yung ating Lighthouse Enrichment Development Class, kumusta ang ating mga teachers? Of course, ang ating adult class, ay ako may hawak niyan. Ang swipe ladies, sino yan? Sino sa swipe ladies?
Sister Nick. Oh, I am appointing Brother Alex. Hindi ko alam kung makakarating siya ngayong gabi. Na maging lead class teacher ng Swipe Men. Okay? Ano pa yung mga class natin? Ano yung salita? Grade 9. 9. And 10. Ano pa? Ha? Grade? Senior? Oo. 11 and 12. Ladies. Sino to? Ha? Ano pa? College men, sino? Ayun. So, itong grade 11, 12 na men, sino? Okay. So, grade hindi. Tama, no? Grade 11. Grade 11 and 12. And hindi, tama. Grade 11 and 12 ka na lang, Brother Ariel. Kasi yung swipe men and swipe and college men kay Brother Alex. Okay? Ano pang grade natin? Ano yung sa'yo, Chen? Anong grade yung klase mo? Ay, si Cam. Sa'yo, Cam. Ano sa'yo, Cam? College. College. Ladies. Tapos, sino pa? Ha? Ano sa'yo, Chen? Grade 6 and 8?
6, and grade 6 to grade 8. Tama ba? To 8. Okay? O ano pa? At yung ating new believers class. Gilbert. Meron pa ba? Ha? May nakalimutan? Ha? Wala. Oh. Alam niyo, matagal ako nanalangin. At meron sa ating mga fellowship groups, meron tayong swipe, meron tayong young people, pero yung adult natin walang leader. Na? So, si Tatay Ed, I am appointing him na maging leader ng ating adults fellowship. Ang adults fellowship natin ay HAP, House of Aquila and Priscilla. Yan yung ano natin. No? So, si Tatay Ed, hindi na siya sentinel ng Lighthouse 3. Kasi lahat ng adult na ang kasama niya. Ang hahawakan niya. Okay? No, pero hindi ko naman siya inaalis pa sa Lighthouse 3. So ngayon, madadagdagan siya ng pangungunahan. Kasi kailangan natin na may mag-organize ng adult. Okay? Kailangan natin. At of course, tuwangan na lang yan nila tay, katuwang mo dito, sila Brian tsaka si Ariel. Yung mga young adult natin. No? Kasi may fellowship pag may leader eh. May nagli-lead. So, additional task kay tatay. Ang swipe, of course, si Eugene. No? At meron tayong advisor ng swipe, si Brother Alex. Sa AC, yung ating Alliance of Christ-like Teens, si Brother Noli ang humahawak niyan. No? Pero mag-train ka, Noli, ng mga leaders. No? At itaas mo yung sarili mo as advisor. No? Pero yung nanguna ay at least mga college na ang mga leaders natin. Okay? So, any question sa ating fellowship group? Any concern? Dapat ito nung Sunday, pero hindi ko na promote nung Sunday. No? Alam niyo, yung mga sentinels natin ay magandang ginagawa sa mga lighthouses. And we praise God for that. Lighthouse 1. Pero asahan nyo, sabi ko nung araw, magkakaroon tayo ng konting pagkilos o changes or improvement sa ating mga lighthouses. Kasi sa ngayon, kalat-kalat tayo eh. For example, si Rani, dito nakatira, pero isa siya sa mga sentinel ng Lighthouse 1. Ginawa ko naman yon dahil nung araw, walang hahawak ng Lighthouse 1. Wala pang able. No? So, babaguhin natin to. At possible, magdagdag tayo na isa pang lighthouse.
No? Panalangin nyo yan. Okay? Pero saka na yan. Now, kung hindi nyo pa alam, mayroon na tayong leap dito sa atin. Of course, may leap ang Lighthouse Tatalon. Sa buong Lighthouse yan. Pero ang challenge sa atin ng ating pastor ay gawin ito sa mga lighthouses. No? At bilang pagtugon at pagpapakita na rin ng maturity on our part, ay nag-establish tayo, nag-organize tayo ng sarili nating leap. Of course, lahat ng qualifications, i-adapt lang natin. Pati yung forms, no? I-adapt lang natin. Now, itong LEAP, Lighthouse Education Assistance Program. Yan ay study now, pay later program. No? Kinukwento ko ito kay Pastor Diaz nung Monday, so nag-uusap kami. Sabi niya, maganda yan. Gusto ko din, magkaroon din sa amin. Pero kako, huwag mo tatawagin LEAP kasi lighthouse yun eh. Island ka. Sabi niya, o nga, no? Ang ginawa niya, ALMS. 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 Sabi ko, dapat yan, may meaning. So, nag-uusap kami. Sabi ko, ganito yan. Maganda ganito. No? Assistance for Loyal Members Student ALMS. Kasi yung faithful no? Andun yung criteria sa faithful kaya loyal members student. Ayun. Nung Sunday night, in-announce na sa kanila. I-establish nila. No? So, sa atin dito. Now, anong pinaka-key verse natin dito? Gusto ko ma-appreciate nyo ito. In Romans chapter 15, verse number 1. Ito sabi, kayo na mga nasa LEAP committee, pag-aralan nyo ito at tandaan nyo itong maigi. Kasi hindi biro itong ministry na ito. Ano sabi? We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. We then that are strong. So saan tayo mayroong strength? Yung iba sa atin, mayroon tayong strength physical. Mayroon tayong strength intellectual. Mayroon naman tayong strength financial. Okay? May mga weaknesses naman. Yung iba naman weak mental. Yung iba naman weak physical. Yung iba naman weak financially. So ano man ang ating strength, ano man ang ating weakness, ang sabi ng Bible, we then that are strong. Ano man ang ating strength, at yun ang weakness ng iba, pasanin natin yung kanyang weakness. Tayo ang magpasan yung kanyang kahinaan. Okay? Kaya kung ang weakness mo ay physical, o yung may mga kalakasang physical, i-provide, i-supply. Kung yung may mga strength sa talino at may mga members tayo na challenge sa talino, lalo-lalo yung mga estudyante natin, mag-tutor kayo, tulungan nyo yung mga estudyante natin. Yung mga estudyante naman, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Okay? Kung nahihirapan kayo sa subject, magtanong kayo sa mga may galing sa subjects na yan. Kasi magtutulungan tayo sa ika-aangat ng lahat. Tama? Kayo mga college, although challenge din kayo, magtanong kayo sa mga career. Kayo mga high school, magtanong kayo sa college. Kayo mga elementary, magtanong kayo sa high school. O kayo mga high schooler, abutin nyo yung elementary. Baliktarin natin. Kayo mga college, abutin nyo yung high school. Kayo mga college, kayo mga swipe, abutin nyo yung mga college. So, magpasanan tayo ng kabigatan o ng kahinaan. No? Galing sa prinsipyo ng salita ng Diyos, may mga members tayo na financially challenged.
sa kanilang pag-aaral. No? At as of now, mayroon tayong active na beneficiary ng ating LEAP. Okay? Of course, may form yan. No? So, itong LEAP, study now, pay later. Meron naman, part din ng LEAP na halimbawa, may pang-enroll naman na delay lang, o hihiram sa LEAP, pag dumating yung pang-enroll niya, ibabalik niya. Okay? Para magamit ng iba. As of now, ang funds natin sa LEAP ay ubos na. Ano ang initial fund natin? Ang initial funds natin ng LEAP, yung aking first fruits, yung first fruits ni Chen, part ng first fruits ni Chen at part ng first fruits ni Camille. Pinagsama-sama namin, no? At yan ang initial fund ng LEAP natin. Okay? So, nagamit na po. Okay? Nagamit na po. Now, sino ang may kakayanang mag-avail? O, puntahan mo natin ang ating LEAP committee. Hanggat maaari, of course, ako ang pinaka-deciding authority dyan. Kahit approve ng ating LEAP committee, pag sinabi ko hindi, hindi. Okay? Pero mayroon tayong LEAP committee na mag-i-screen sa mga mag-a-apply. No? So, sino yan? Brother Alex, Brother Ariel, Brother Camille, Sister Lizelle, Sister Chen. Sila ang ating LEAP committee. Okay? Sino-sino ang mag-a-apply ng LEAP ng mga estudyante? Lahat ng mga qualified. Anong qualification para maka-apply ka ng LEAP? Number 1, umattend ka ng Sunday school, ng LED class. Okay? Umaattend ng LED class. Number 2, present sa lahat. Umaattend sa ating mga coming together. Okay? Number 3, nasa ministry. May ministry hinahawakan. And number 4, giver. Okay? Ibig sabihin, nagtatithe yan, nag-offering yan, nag-first fruits yan, nagsasacrificial yan, nag-treasure giving yan. Okay? Giver. You see? So, yun ang mga qualified. May nakalimutan pa ba ako? Cheng? Now, meron tayo mga endorser. Okay? Meron tayo mga endorser. At ang mga endorsers natin ay ang ating mga fellowship leaders and sentinels. Kasi ang nakakaalam niyan, mga sentinels, yes, may form, may cellphone, meron tayong endorsement, LED class teacher, fellowship leaders, no? At Lighthouse District Sentinels endorsement. Ayan, may form. Okay? Gusto natin tulungan ang lahat. Pero,
yung mga deserving tulungan. All in all, itong LEAP program na ito ay ma-avail ng mga faithful students natin. Okay? Ng mga matatapat nating mga kapatiran, ng mga estudyante. Yun lang naman ang basis natin, faithfulness. Naalala ko nung araw, meron tayong, yung bayaw ni Brother Rani, seaman yun eh. No? Nung nagsisimula pa lang tayo dito, bayaw nito, seaman, si Angelo. If ina-follow up ko yun, bina-Bible study ko, sabi ko, ba't hindi ka pa mag-apply ng pagbarbarko? Nagtsatsaga ka magtinda ng mga ilaw-ilaw, mga naglalako, seaman ka pala. Kasi, Pastor, wala akong pang-process. Habang nagpa-process ako, yung pamilya ko gutom. So, sabi ko, sige, manalangin ka at may kakausapin ako. Ilang taon pa lang tayo na, siguro mga 3 years old, nagawain. Kinuasap ko sa Hermie, yung pinsan ko, asawa ng pinsan ko, si Brother Hermie. Sabi ko, Brad, meron tayong kapatid doon sa pinagbuhatan na seaman. Nagtitinda lang ngayon. Pwede mo bang tulungan na makasakay? Ang tanong lang sa akin ni Brother Hermie, sabi sa akin ni Brother Hermie, Pastor, willing akong magpaluwal ng pera. Sasagutin ko lahat ng process, pagpo-process niya, mga requirements, at sasagutin ko kahit yung gastusin ng pamilya niya habang siya ay nagpo-process. Isang tanong lang, faithful ba? At hindi ko nasagot ang tanong. Alam nga na, magsinungaling ako. Sabi ko, hindi eh. Yun lang. Mahirap tumulong sa hindi tapat. Kaya itong LEAP program ay privilege ng mga tapat. Okay? Kaya may endorsement ng lead class teacher. Dapat umatin ka ng lead class mo. May endorsement ng fellowship leader. Kasi dapat umatin ka ng fellowship mo. May endorsement ng sentinels mo. Dapat umatin ka ng lighthouse fellowship mo. Okay? May mga beneficiaries tayo ngayon. Sino? Para open sa inyo lahat. No? Of course, sila Nika, sila Bioli. Bahagi yan ng LEAP. Ngayon, si Ella. At saka si Dayan. Okay? Kaya, si Dayan, kinausap ako nung linggo, umiiyak. Ang pasok niya, Lunes na eh. Sabi ko, ba't ngayon mo lang sinasabi sa akin? Ano pang paraan ng magagawa ko? Bukas ng pasukan. Kasi Pastor, nahiya ako kasi baka marami akong naiisip ko. Mali lahat ng iniisip mo. So yun. Hindi siya makakapag-enroll. Dahil yung papa niya, hindi pa nakakasakay. No? Sabi ko nga, ang seaman, sariwa lang niya pag nasa dagat. Pag nasa lupa yan, bilangan mo na ilang linggo, bilasa na yan. Ilang buwan, mas lalong bilasa. Pag tumagal ilang buwan, daing na yan. Okay? Lalo na, yun lang ang source nila. No? So, may problema rin, Pastor. May balance ako sa dati kong, sa previous SEM. 43,000 ang balance. Hindi ako makakapag-enroll hanggat hindi nababayaran yun. So, magkano enrollment? Magda-down lang po ng 5,000 tapos magma-monthly na. Sabi ko, pwede ba kahit sa balance mo, kalahati lang, mabigay natin.
plus yung 5,000. So, tinanong ko si Chen, tinanong ni Chen si Camille, kasi ang naiwan na lang sa first fruits ko, na iniipon ko, 11,000. Oh. So, nag-ambag-ambag. Oh, nabuo yung kalahati ng balance plus yung 5,000 na kailangan. Oh, naibigay kay Dayan. Ayun, naka-enroll na. Yung balance, other half, pagsusumikapan hanggang katapusan ng September. Okay? So, ang stands natin ngayon sa fund ng ating LEAP sa ID. Pero alam ko, marireplenish yan. Masusupplyan naman yan. Bakit? Nananalangin tayo na mga estudyante natin makatapos. Kaya yung mga may kakayanan financially, ang inyong LEAP offering, hindi sayang yan. Okay? Hindi sayang yan. May bahagi tayo sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Okay? Pastor, paano kung pagkatapos graduate yan at mawala sa church? Nangyayari ba yon? Nangyayari yun. Pagkatapos graduate, mawawala sa church. Pero hindi yon ang maghahadlang sa atin para maging mabunga sa paggawa ng mabuti. Hindi natin hawak ang puso ng tao. Kaya ang fruit na dapat mag-remain sa atin ay yung fruit of doing good works. Okay? Hindi tayo tumutulong sa mga young people natin para maging tapat kayo sa church. At ayaw namin na hawakan yung leeg ninyo sa utang na loob. Ayaw ko ng ganun. Okay? Pero, syempre, kapag ang puso mo tama sa Panginoon, kapag ang puso natin maayos sa Panginoon, magiging mapagpasalamat ka at lalo ka magiging tapat sa Panginoon. Yan lang yun eh. Kaya, ang number one qualification natin is faithfulness. Oh. Kaya, yung mga estudyante natin, pumunta kayo sa mga leaders nyo, lead class teachers nyo, sa mga sentinels nyo. Okay? So hingi kayo ng endorsement sa kanila. Dadalhin nyo yan sa LEAP committee, i-screen kayo ng LEAP committee. Okay? Kaya itong ating first fruits result ngayong September, aside from our regular offerings, mga kapatid, ng LEAP, magsusubi tayo ng percent ng ating mga major giving, first fruits, sacrificial, and treasure offering. Magsusubi tayo ng ilang percent dyan para maging fund ng ating LEAP. Ako, nasasaktan ako. Totoo lang, hindi ko lang sinasabi to, pero sasabihin ko na ngayon. Nasasaktan ako kapag may mga young people tayo na hindi nakakatapos ng pag-aaral at nagtatrabaho na lang. Kasi, mas malaki ang maitutulong nila sa family nila pag nakatapos sila eh. Hindi lang sa family. Pati na sa ministry. Okay? At ayaw ko din naman na ang church, pang-spiritual lang yan, pero wala namang kinalaman yan sa physical namin, kaya sa pag-aaral namin. Hindi. Concern ang church sa lahat ng bagay. Kung nung araw, nakaasa tayo sa main church, kaya nga sabi ko, ito'y sign ng pagiging, ng paglago natin. Okay? Hindi lang tayo nananalangin. Gumagawa tayo ng paraan.
Amen? So, ayan. Kahit yung mga, siyempre, yung committee natin, hindi lang yan approving body ng mga applicants. Imo-monitor din nila yung mga grades ninyo. Tuturuan kayo, i-encourage kayo na pataasin ang inyong mga grades. Okay? Oh. So, may mga LIP beneficiaries tayo dito from Tatalon. Yan, si Brother Noli, si Chen, si Nico. Nakapagtapos si Nico sa LIP. Okay? Sa Tatalon, ang qualified lang mag-apply ng LIP, graduating, at least third year college. Pero, yung iba sa inyo, hindi naman graduating, na ipasok ko sa LIP Kasi, ang mahalaga dyan, yung endorsement ng pastor. Kaya sabi ko, maging tapat ka o hindi sa Panginoon, sa church, kung sa kanilagay, nasa sayo na yan. Basta't ang church, tumutulong, gumagawa ng mabuti. Fruitful. Amen? Of course, si Sister Lizelle, itong lift na ito, ay under ito ng TGLFI. Kaya kahit si Sister Lizelle, yung mga committee natin, pwede silang kumuha ng mga sponsors sa lift natin, outside, under ng The Great Lighthouse Foundation. Kasi mga scholar ito mga ito ng ating programa. Okay? Kaya, Lord willing, tulad niyan, nanalangin ako na magkaroon tayo rito ng doktor. May tumugon na sa panalangin natin. Yan, si Ella, third year college na yan, ng kanyang pre-med. After nitong year na to, fourth year, pag-graduate niya, magme-medicine proper na siya. Ilang taon lang yan mga kapatid. Si Earl Jan, kumukuha ng medtech, medical technologies. At least si Brother Ronnie, may Itbulaga yan. Di ba? Ano? I-endorse mo si... Pinagsusumikapan na nga ng boss niya na kumuha siya ng passport para maisama na siya abroad Okay na? So, inantay mo na lang yung release ng passport mo. Pambira, magkaka-passport na siya. Diba? Maisasama na siya ng Itbulaga sa mga out of the country event nila. Very good. Praise God. So, ngayon, kapag may mga estudyante tayo na hindi nakatapos ng pag-aaral, na mayroon na tayong LIP, kasalanan nyo na yan. Okay? Kapag may mga estudyante tayo na hindi nakatapos mag-aral, kasalanan nyo na yan. Bakit? Unang dahilan, masyado kang proud, kaya hindi ka nag-apply sa LIP. Pangalawa, hindi ka tapat, kaya hindi ka may endorse. Hindi mo naman kailangan ng pera para maging tapat Okay? Ayun lang yun. Masyado kang proud na nahihiya kang mag-apply. Nahihiya kang magsabi sa leader mo, sa Sunday school teacher mo, sa lead class teacher mo, at saka sa sentinels mo. Pride yun Hindi ka faithful. Wala ka sa ministry. So, fault mo na yan. Okay? So,
Kapatid, kunting tiis lang. No? Pag ito mga estudyante natin ngayon, pinagpala na ng Panginoon, balang araw yan. Sila naman ang magsusupport ng ating LEAP. Paying it forward attitude. Natulungan ka, tumulong ka rin sa iba. Paying it forward. Okay? So, ayan. Okay ba sa inyo yan? Ha? Ay sa inyo? Amen. O yan, dyan natapos yung ating meeting ngayong gabi. Any question po? No? Any question? So, sisikapin natin na yung ating funds, yung ating account sa security, magiging LEAP fund na yan. Account. No? Kung saan, cheque na i-issue natin. Okay? So, asahan nyo, kaya yung ating result every week, kung mayroong LEAP offering, ina-announce natin. No? Nag-invest tayo sa building, mag-invest naman tayo sa buhay ng mga estudyante natin. Okay? Oh. Siyempre, kung high school ka, huwag ka na mag-a-apply ng LEAP. Libre high school eh. Diba? Okay. Any question po? Ha? Salamat sa mga pasulubong, Tatay Ed, Nanay Marcel. Sa wakas, nakatikim na ng lobster ang asawa ko. Matagal niya nang dinidesire yan. Okay? So, kung may mga tanong kayo regarding sa ating LEAP, no? Apuntahan nyo lang yung ating mga committees, yung ating LEAP committee. Okay? Any question? Wala? Amen. Masarap itong suman ah. No? Maraming niyog. Niluto nila ito pagdating nila doon. Tapos pinreaser lang hanggang ngayon. Good. Makita nila, naka-online. Sumusubo ako dito. Ayan o. Kaya yung mga magulang, i-challenge natin yung mga estudyante natin, mga anak natin. Okay? To be faithful and to love the Lord. At mag-aral mabuti. Okay? Manalangin tayo. Wala nang question? Ha? May practice pang choir? Wala. Thursday. May practice ang... Sino mo practice ngayong gabi? Ha? Yung colors, meron ng kulang na lang ng suksukan yan para doon. Okay, let us pray. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa maraming bagay namin na pag-usapan sa gawain. At Ama, lahat pong ito ay aming itinataas sa iyo. Sa biyaya mo ay kikilos po namin. At ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng bunga sa lahat ng aming pagkilos. At ang kaluwalhatian, O Diyos, ay may balik namin sa iyo. Salamat po sa mga kapatiran namin, sa mga leaders, sentinels. Salamat po sa aming sa gawain ibinigay mo sa amin. Kahit po sa mga bagong mananampalataya. I-sustain mo po kami, Panginoon. Kahit po yung aming LEAP funds ay masustain upang makatulong po sa aming mga estudyante.
Maraming salamat po na ito ay inilagay mo sa puso namin. Pagpalain mo po ito at ikaw po ang kumilos sa inyong mga anak. Salamat din po sa inyong proteksyon at patuloy na pagsusustain sa amin bilang inyong gawain sa napakaraming pangangailangan, Panginoon. Pagpalain mo po mga trabaho, negosyo, ang inyong mga anak. Higit sa lahat, pagpalain mo po ang kanilang mga puso. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Okay, so God bless you. We are dismissed. Mga offerings, lagay nyo lang sa offering boxes. No? Brother June, ha?